32, buong chapter, mga kapatid. Hallelujah. So tayo po'y manalangin before reading the Torah, mga kapatid. Baruch Adonai hamevarak leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bakarbano mikol haamim. Vinatanlano torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bless Adonai who is blessed. Blessed is Adonai who is blessed now and forever. Blessed are you, Adonai our God, sovereign of the universe, who has chosen us from among the peoples and given us the Torah. Blessed are you, Adonai, who gives the Torah. Hallelujah. So atin pong basahin, mga kapatid, ang atin pong Torah, Numbers chapter 32, mga kapatid. The descendants of Reuben and the descendants of Gad had vast quantities of livestock. When they saw that the land of Yazer and the land of Gilad were good for livestock, the descendants of Gad and Reuben camped and spoke to Moshe, Eleazar the Kohen, and the community leaders. They said, Atarot divon Yazer Nemra, Hezbon Elale, Sibam, Nebo, and beyond. The country that Adonai conquered before the community of Israel is a livestock country, and your servant have livestock. If you regard us favorably, they went on, let this land be given to your servants as their possessions, and don't have to cross the Jordan. Moshe answered the descendants of Gad and Reuben, are your brothers go to war while we stay here? Besides, why are you trying to discourage the people of Israel from crossing into the land Adonai gave to them? This is what your father did when I sent them from Kadesh Barnea to see the land. For when they went up to the Eshcol Valley and saw the land, they disheartened the people of Israel so that they wouldn't enter the land Adonai has given them. Adonai's anger blazed upon on that day, and he swore, none of the people aged 20 and more who came out of Egypt will see the land, and I swore to Abraham, Yitzchak, and Jacob, because they haven't followed me unreservedly, except Caleb the son of Yephoneh, the Kenizzite, and Yehoshua the son of Nun, because they have followed Adonai unreservedly. And Adonai's anger blazed against Israel, so that he made them wander here and there in the desert 40 years, until all of generation that have done evil in the sight of Adonai had died out. Now you, another brood of sinners, have risen in your father's place to increase still more the fierce anger of Adonai towards Israel. For if you turn away from him, he will leave them in the desert again, and thus you will cause the destruction of all these people. But they came up with him and said, here we will build enclosures for our livestock and the cities for our little ones. But we ourselves will be armed and ready to action to march at the head of the people of Israel until they have brought them to their place. Our little ones will stay in the fortified cities here because of the people now living in the land. However, we will not return to our own homes until every man in Israel has taken possession in his land for inheritance. We will not have an inheritance with them on the other side of the Jordan westward, because our inheritance had fallen to us on the side of the Jordan eastward. Moshe said to them, if you will do this, if you will arm yourselves to go before Adonai to war, and if every one of the soldiers will cross the Jordan before Adonai, until he will driven all his enemies ahead of him, and if the land has been conquered before Adonai, and only after you do return, then you will clear before Adonai and before Israel, and this land here will be yours to possess before Adonai. But if you will not do this, then you have sinned against Adonai, and you must understand that your sin will find you out. Build cities for your little ones and enclosures for your sheep.
then do what you said you would do. The descendants of Gad and the descendants of Reuben said to Moshe, your servants will do as my Lord orders. Our little ones, wives, flocks, and other livestock will be there in the cities of Gilead, but your servants will cross over, every man armed for war before Adonai to do battle as my Lord says. So Moshe gave order concerning them to Eleazar the Kohen, Yehoshua the son of Nun, and the clan leaders of the tribes of the people of Israel. Moshe said to them, if the descendants of Gad and of Reuben cross over Jordan with you, every man armed for battle before Adonai, and if the land is conquered before you, then you are to give them the land of Gilead as theirs to possess. But if they do not cross with you armed, they are to possess the land alone with you in Canaan. The descendants of Gad and Reuben answered, we will do as Adonai had said to your servants. We will cross over in the land of Canaan armed before Adonai, and the land we will possess for inheritance will be in this side of Jordan. So Moshe gave the descendants of Gad and Reuben, and also for the half-tribe of Manasseh, the son of Joseph, the kingdom of Sikon, king of Emori, and the kingdom of Og, king of Bashan, and the country and its cities within the borders, along with your surrounding towns. The descendants of Gad built Divon, Atarot, Erower, Atrot Shifom, Yazer Yugbeha, Biet Nemra, and Biet Haran, fortified cities and all enclosure for ships. The descendants of Reuben built Hishbon, Ilala, Kirbatayim, Nebo, Baalmon. These names had been changed, and Sibma, they renamed the cities they built. The descendants of Machir, the son of Manasseh, went to Gilead and conquered it, disposing the Emori who were there. Moshe gave Gilead to Machir, the son of Manasseh, and he lived in it. Yair, the son of Manasseh, went and captured its villages and called them Yavot Yair, the village of Yair. Novak went and captured Kinat with its villages and named it Novak after himself. So ito po mga kapatid ang atin pong Torah mga kapatid. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vehaye olam nata betokheno baruch ata Adonai noten haTorah. Blessed are you, Adonai, our God, sovereign of time and space, who has given us the teaching of truth, planting eternal life among us. Blessed are you, Adonai, who gives the Torah. Hallelujah. So, sa ating summary mga kapatid, dito sa ating Torah, itong, di ba pumasok na sila doon mga kapatid, pasok na sila doon sa Promised Land mga kapatid, at nag-request itong yung Reuben at Gad na tribes mga kapatid na magpapaiwan na lang sila sa Jordan. Hindi na lang sila mag-cross sa river ng Jordan papunta sa Promised Land. Meaning, hindi sila pupunta sa Promised Land. Bakit mga kapatid? Kasi mga kapatid, bagay daw ang lugar sa kanila pong mga hayop mga kapatid, no? So, ang nangyayari dito, si Moses mga kapatid ay nag-react, no? Then ang sabi ni Moses na, hindi ba kayo sasama sa amin na papunta na makipagbaka pa para ma-dispose yung mga tao na nasa lugar na yan? So, ngayon, sinisettle nila yung issue na yon mga kapatid, no? Kasi mawawalan sila ng two tribes na tumutulong para mga kapatid, no? Makipag-clear doon sa mga nakatira sa Promised Land. Kasi may mga nakatira pa doon mga kapatid.
Then ang issue nila mga kapatid was settled at sabi ng tribes leaders ng Reuben at Gad mga kapatid na sige, sasama kaming mag-conquer pero iwanan na lang muna namin ang aming mga anak dito sa Yarden mga kapatid, no? So yun na nga, nag-agree sila mga kapatid at yun po yung naganap na pangyayari mga kapatid. So sasama lang yung mga army ni Reuben at Gad papunta sa promised land mga kapatid, pero yung kanilang mga asawa at mga anak mga kapatid at hindi army ay hindi po sila papasok doon sa promised land, doon na lang po sila sa east side ng Jordan River mga kapatid, no? So yun po yung nangyayari dito. And what's the implication of this situation mga kapatid sa ating buhay ngayon mga kapatid? Let's just call yung makukuha natin dito mga kapatid. The first question that comes to our mind here is, bakit nagpaiwan sila Reuben at Gad? No? So the very reason mga kapatid is, yung lugar na yun ay bagay sa kanilang mga livestock. Yan, no? So, yung they saw daw the land of Yazer and the land of Gilead were good for livestock mga kapatid. Then, sabi nila, pwede pong ibigay nyo na lang sa amin as our possession na lang, maliban sa aming position, in contrary with the promised land na sinasabi dito mga kapatid. No? So dito pa lang mga kapatid, yung si Reuben, yung descendant ni Reuben at Gad, nakikita natin na they only mean business in a place mga kapatid. Kasi ang nakita nila yung compatibility ng lugar sa livestock nila. Diba? Ang iniisip natin sa livestock mga kapatid ay kabuhayan yun, no? Business ang inisip nila mga kapatid. So, it seems like they prioritize their business rather than going into the promised land. So, anong pinag-ano nila mga kapatid? Pinagpalit po nila mga kapatid yung promised land na doon tayo nangarap pupunta mga kapatid among every other things mga kapatid sa buhay natin. Inuna nila, ang prioritize nila is yung business nila mga kapatid. So, we can say mga kapatid na hindi sila nakarating sa promised land mga kapatid, or masasabi natin yung mga army nakapunta naman sa loob mga kapatid, they are the first exile. Una agad silang na-exile doon sa promised land. Kumbaga mga kapatid, ang promised land natin ay makumpara natin doon sa pinapromise ni Yeshua sa atin na we will be with Him mga kapatid. No? So ano pong nangyayari? Parang ang essence dito mga kapatid is they love money more than the kingdom of God. Yun ang puso nila mga kapatid. That's why they are the first tribes mga kapatid na exile sa promised land. Some of them, yung kanilang mga anak at kanilang mga asawa mga kapatid, they don't even taste what it is to be in the promised land mga kapatid. Then they were followed by Sibulum. Si Sibulum at saka si Naphtali mga kapatid, sila yung nasa loob ng tribe pero na-exile sila mga kapatid. Sa 2 Kings 15:29 mga kapatid, doon natin mababasa yon. Ang ating wealth, no, in contrary, in relation to this mga kapatid, our wealth are tatlo yung wealth natin dito sa mundo mga kapatid. Wisdom, valor, and wealth. Okay, ano po yun? Wisdom, yung katalinuhan mga kapatid. Valor, yung ating kakisigan. Then, wealth mga kapatid is yung ating kayamanan. So this one mga kapatid, bantayan natin to. Yung ating, kasi sometimes, sobrang dunong na hindi na nila i-follow yung salita ng Diyos mga kapatid, may not lead them to the promised land mga kapatid. Sobrang yabang mga kapatid at believe sa sarili, just like mga kapatid. Yung angel mga kapatid na naging
ano ngayon mga kapatid, no? Nagyayabang na mayroon siyang sariling trono mga kapatid. Hindi siya makarating dun sa promised land. And of course, the love of money. Hindi ko naman sinabi wealth mga kapatid. It's not bad to be wealthy. Pero mga kapatid, if you just focus your attention mga kapatid on your journey in life, na panay na lang nagmamahal ka sa wealthy mga kapatid, sa wealth mo mga kapatid, you will be destroyed if you don't use that wealth mga kapatid in accordance to the instruction of the Torah. There are two wealthy men, the Israelites and the other nations mga kapatid. Si Korach, representing Israel mga kapatid, at saka si Haman, representing the other nations. They were all destroyed. Though they have wealth mga kapatid, because they practice meaning they value their wealth mga kapatid, not aligning the practice of the Torah. A very practical example of that mga kapatid is, I don't know no, kung ako ay mayaman at may-ari ako ng SM. Example lang, ha? May-ari ako ng SM. Am I willing to close SM on a Sabbath? That's the question mga kapatid, no? So, am I willing na i-close yung SM ng Sabbath mga kapatid? Because that's my business all throughout. Or I will not just simply follow God and continue for my business. So, sabi sa 1 Timothy 6:10 mga kapatid, the love of money mga kapatid, ha? Not the money itself, is the root of all evil mga kapatid. Sabi mga kapatid sa Matthew 19:23-24, sabi ni Yeshua, yes, I tell you that it will be hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven. Furthermore, I will tell you that it is easier the camel to pass through the needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. Ating pong bantayan po yun mga kapatid. Nagre-remind na po yung ating Diyos mga kapatid na it's hard. Hindi naman niya sinabi na ang isang rich man hindi makarating sa langit. Hindi niya sinabi, but it will be harder for them to enter. Why? Because gaya nila mga kapatid ni Reuben at ni Gad na tribes mga kapatid, yung journey nila na kahaba-haba, 40 years mga kapatid, kahaba-haba ng binavalue lang nila mga kapatid doon sa nakita nilang wealth doon sa east part ng Jordan mga kapatid, no? And another reminder sa Mark 8:36, ito po yon. For what will profit a man if he gains the whole world? Nandyan sa'yo ang wisdom, valor, at wealth mga kapatid, but you lose your soul in hell. So yun po yung mga reminder natin mga kapatid. Ito po yung isa sa makuha natin dito sa ating Torah this morning mga kapatid. Next, another makukuha natin mga kapatid is, let's think of our priority in this world. Our family or our wealth. Kasi ganito po yun mga kapatid. When they saw the land of Yazer and the land of Gilead were good for livestock, but they came to him and said, so pumunta sila kay mga kapatid, Moses mga kapatid. Sabi niya dito, here we will build, dito sa lugar na Yazer, we will build enclosure for our livestock and the cities for our little ones. So dito pa lang sa pananalita nila mga kapatid, mas nasa puso nila ang livestock rather than the little ones, yung kanilang mga anak mga kapatid. So it seems itong action nito mga kapatid, lalo na sa descendants ni Reuben mga kapatid, it is so obvious na ang priority ni Reuben mga kapatid ay kanyang leadership, yung kanyang wealth mga kapatid, hindi yung kanyang family mga kapatid. Very yan sa Genesis 42:37, naalala niyo mga kapatid na para si Reuben, no, parang reinstate as the first child mga kapatid. Sabi niya sa father niya mga kapatid na si Jacob, ako ang kukuha o maghanap kay Joseph.
Di ba naalala nyo yung si Joseph? Ako ang maghahanap kay Joseph. Then sabi niya dito, kill my 2 sons if I don't bring him to you. Deliver him into my hand and I will bring him to you again. So dito pa lang mga kapatid, ang pinapain niya sa buhay mga kapatid ay kanyang sons. Diba? So yung value niya sa kanyang family mga kapatid ay questionable mismo. Why? Because of wealth. So maraming issue na makukuha natin dito mga kapatid. No? Number 1 is si Reuben, yung attitude niya sa kanyang mga anak ay very, very sad. No? Meaning, hindi siya nag-prioritize mga kapatid. The life of human, remember this mga kapatid, is more than the value of a business. Kasi itong si Reuben mga kapatid, prioritize niya yung business niya mga kapatid. No? That's why, along that line mga kapatid, makikita natin sa ating mga society nowadays, no? Career and position are prioritized of raising children will become unhealthy society. Kaya nangyari sa ating society ngayon mga kapatid ay doomed or na-destroy. Why? Kasi ang setup mga kapatid ay mayroong family, ang tatay ang maghanap ng hanap buhay, ang nanay mag-alaga sa mga bata. But then ngayon mga kapatid, because of equality na sinisigaw ng mga kababaihan mga kapatid, they all go to work. They go to business and no one left in the family. Kaya yung structure ng mga kapatid ng Panginoon, kung susuwayin talaga ng society yon, bagsak ang society. Ano po yung structure ng Panginoon sa atin mga kapatid? Number 1 is, above all is God. And then after God, it is the Father. Diba? Then, saka na yun si Mother. Sometimes nga ngayon mga kapatid nagka-level na yung nanay at tatay. Hindi dapat magka-level ang nanay at tatay. Dapat ang structure mga kapatid is, because the head of a woman is a man. That is what the Bible says mga kapatid. So pero ngayon mga kapatid, lahat na, even the mother and the father are competing each other mga kapatid in a career. At gusto nilang makilala din sa lipunan mga kapatid. No? Karamihan mga kapatid, that's why they focus more on their career mga kapatid. That's why, kung ganito ang society natin mga kapatid, just like Gilead, na sabi sa Hosea 6:8 mga kapatid, Gilead is the city of those who work iniquity. It is stained by blood. That's why mga kapatid, maraming di ba, yung kaguluhan sa isang society kung imbalance po na hindi natin tinutupad ang nasa Torah mga kapatid. So ano po yung nandun na related to this mga kapatid sa ating buhay ngayon? The society, women were forced to working, di ba mga kapatid? Maraming working mothers na nangyayari mga kapatid. So ano pong nangyari sa mga bata mga kapatid? Most of them, they have to go in other ways. So it breeds mga kapatid, criminality mga kapatid. Another one na makukuha natin dito mga kapatid is in America or in other places mga kapatid, no? Or in the Philippines mga kapatid. Women choose abortion over their position mga kapatid, no? Kasi may mga position na hindi ka mag-require na mabuntis ka. So they go for abortion just to go on of their success mga kapatid, no? Then ano pong nangyayari mga kapatid? Even sa society mga kapatid that we live in, mahirap mamuhay dito sa mundo because many murders that had happened because of the wealth. No, because they want to get the wealth. So, ang atin pong makikita dito mga kapatid, especially on the tribe of Reuben, our priority. Let's check our priority. Is it really family? Or is it the business? Or is it our name in the society? O ano ang ating ginagampanan mga kapatid? So, ma-check din tayo dito sa Torah na to mga kapatid.
Another one, pangatlo mga kapatid, is in serving the Lord, we will also check the motives sa ating mga motibo kung bakit tayo nag-serve sa Panginoon mga kapatid. Saan galing to mga kapatid? Galing po yon sa sinabi nila Reuben at Gad mga kapatid na dito kami, ibigay nyo sa amin yung lugar na to, then pero makipagbaka kami doon sa inyo, sa loob, yung mga army, mga kapatid, no? Pero iwanan namin ang mga bata at mga asawa namin dito sa east ng Jordan. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Kaya nila gusto ang Jordan dahil business-like ang Jordan, mga kapatid, no? Parang yun po yung nakita nila noon, mga kapatid. So yung pagtulong nila, kasi lahat tayo na nag-serve sa Panginoon, mga kapatid, ay makipagbaka tayo, mga kapatid, no? Sa ating buhay. Sabi nga ni Paul, mga kapatid, is every day is a war day, mga kapatid, no? So ano pong ginagawa niya dito, mga kapatid? Pupunta sila doon, tutulong sila doon yung mga army nila para makuha nila yung land sa East Jordan. It's not because na nag-serve sila sa Panginoon o nag-follow sila sa Panginoon, mga kapatid. So, let's check our motives, mga kapatid, once and for all in serving Adonai, mga kapatid. No? Bakit, mga kapatid? Ang very purpose, mga kapatid, na sila ay tinawag ng Panginoon, mga kapatid, at sila yung in-establish ng Panginoon una sa lahat. So, God is expecting 12 tribes. Expected na yon na 12 tribes yung pupunta, mga kapatid, doon sa Promised Land. Ano po ang role ng Israel, mga kapatid, sa mundong ito, mga kapatid? Ating tingnan sa Genesis 17:7-8, mga kapatid. Sabi ng Diyos, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants for you for generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you now resides as a foreigner, I will give an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. So ano pong nangyayari, mga kapatid? Ano po yung role ng Israel, ng buong tribe ng Israel, mga kapatid, no? Ang sabi po dito, mga kapatid, I will establish my covenant as an everlasting covenant. Para saan, mga kapatid? For generation after you to come. So, dapat, mga kapatid, ang role, mga kapatid, ng Israel is to preserve that covenant. Diba may agreement, mga kapatid, through sa mga salita ng Panginoon, mga kapatid. And they are all, diba, parang nakita natin, mga kapatid, na pinipreserve naman talaga nila ang Biblia. Pinipreserve naman talaga yung, mga kapatid, artifacts or whatever para makita ng buong mundo at maamoy ng buong mundo. Remember si Abraham, mga kapatid, sinabihan ng Panginoon, I will bless the people who will bless you. So the very source of Israel, mga kapatid, in our lives is for our blessing. Kahit tayong mga hintil, mga kapatid. Pero nung umaayaw itong dalawang tribes na to, mga kapatid, hindi sila gumaganap sa kanilang tungkulin bilang blessings to the world, mga kapatid, no? So sabi dito, mga kapatid, our little ones will stay in the 45 cities because the people now are living in the land. At sabi niya dito sa 18, mga kapatid, however, we will not return to our own homes until everyone in Israel has taken possession of his land for inheritance, mga kapatid. So, nung ni-research natin, mga kapatid, how long silang naglaban after, mga kapatid, diba? Yung iniwan nila yung mga anak na naglaban sila, mga kapatid, 14 years ang laban. Meaning, mga kapatid, yung mga lalaki, mga kapatid, na nakipaglaban sa army, mga kapatid,
14 years pa nila binalikan nila yung mga anak nila at mga asawa, mga kapatid. Sounds familiar ba ngayon, mga kapatid? Because of wealth? Okay, hindi ko naman inaano, may motive tayo, mga kapatid. Meron tayong kanya-kanyang kabahagian, mga kapatid. I could just imagine the OFWs that we have. How are their families coming home, mga kapatid, just to get wealth of it, mga kapatid? Diba? Makikita mo yung pain na just like nito, mga kapatid, na separated sila sa kanilang mga mga kapatid, no? Yung sa kanilang mga pamilya, mga kapatid. Then, ang sabi po nila, mga kapatid, na nakipaglaban lang ang mga army because, mga kapatid, they want the inheritance na outside of the promised land, mga kapatid. They want business only. They prioritize first and foremost business. That's why sa una pa lang na nabasa natin dito sa mga kapatid, sa 32, sa verse 1, sinabi agad na mayaman si Reuben at saka si Gad. Kasi sa kanilang buhay, mga kapatid, no, na parang nasa isip nila palagi business, mga kapatid. Pero let's be reminded again with Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Let us hear the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Atin pong tingnan yun, mga kapatid. Dalawa lang po yun. Fear God and then keep His commandments. But this, mga kapatid, si Gad at saka si Reuben, he exchanged wealth over keeping the commandments of God. So yun yung pangatlo natin makukuha doon, mga kapatid. So ang nangyari, mga kapatid, sabi niya, so Moshe gave the descendants of Gad and Reuben and half of Manasseh, the son of Joseph, the kingdom of Sikon, king of Emori, and the kingdom of Og, king of Bashan, the country and its city. Ito, mga kapatid, nakita natin dito na 2.5 tribes yung nagpaiwan, mga kapatid. Pero ang nag-request lang talaga na magpaiwan sila ay si Gad at saka si Reuben. Pero si Moses dito, mga kapatid, sa 33, sa verse 33, sinama niya yung half of Manasseh sa pag-iwan doon, no? So meaning hindi fault ng Manasseh ito, mga kapatid, no? Kasi nga si Moses ang nagpaiwan sa kanila, mga kapatid. Why Manasseh? Manasseh, mga kapatid, naalala niyo yung survey natin before, mga kapatid, siya yung pinakamalaki, siya yung pinakamarami, mga kapatid. So ang nangyari sa kanya, mga kapatid, is 1/2 of Manasseh's tribe ay nasa loob ng promised land and 1/2 of the Manasseh is outside of the promised land. Nandun nga sila sa Gilead, mga kapatid, no? Doon sa east ng Jordan, mga kapatid. So, ano pong motibo ni Moshe na hinati sila, no? Ayaw ba ni Moses, mga kapatid, na they will, no? They will be all in one promised land, mga kapatid. Ang motibo ni Moses, mga kapatid, is mayroon pa ring connection dapat kahit nandun sa labas ang mga ibang tribes. Now, so, serves as connection, mga kapatid. Well, naisip natin, mga kapatid, no, na yung si Manasseh ay, di ba naalala nyo, parang secondary choice lang siya kay ni Ephraim, mga kapatid. Naalala nyo, si Manasseh ang elder over Ephraim, mga kapatid. Pero yung binibless ng firstborn blessing, mga kapatid, ni Jacob ay si Ephraim. So, bakit ganon? So, si Ephraim, mga kapatid, ini-enclose talaga niya sa promised land. Pero si Manasseh ay parang outside lang. Pero the word here, mga kapatid, is, remember si Manasseh, mga kapatid, ay representing Gentiles, no? Si Manasseh ay representing Gentiles. Kaya yun yung role natin, mga kapatid.
Kahit nandun sila sa loob na labas ng promised land, naglagay ang Diyos, mga kapatid, ng makipagsilos ang mga Israel. No, kasi ang mangyari niyan, mga kapatid, is yung nasa loob na Manasye, palaging magkukontak sa labas ng Manasye. So, they are still reaping the blessing, mga kapatid, through Manasye na nasa loob. Then, itong si Manasye na nasa labas, mga kapatid, ay siya yung mag-cause ng jealousy sa mga labas ng Israel, mga kapatid. Or kahit sa labas ng, sa dalawa nila ni Ruben at saka ni Gad. Of course, sa loob, mga kapatid, ganun din, no? So, ang mangyayari is, yun yung motibo ni Moses, bakit niya pinapaiwan yung half ng Manasye, no? So, yun yung purpose. We might have that question, mga kapatid, no? Okay. The role of separating Manasye, mga kapatid, no? So, ang nangyari dito, mga kapatid, ay the descendants of Makir, the son of Manasye. Sa anong nangyari doon sa 39, mga kapatid? Sinabi niya, the descendants of Makir, the son of Manasye, went to Gilead and conquered it, disposing the Emori who were there. Moshe gave Gilead to Makir and the son of Manasye, and he lived in it. Yair, the son of Manasye, went and captured its village and called them Havot Yair. Novak went and captured Kinat with the villages and named it Novak after himself, mga kapatid. So, dito, mga kapatid, makikita natin na ginampanan ni Manasye yung kanyang tungkulin, no? Ang mga kalaban ng Israel, mga kapatid, ay dinidispose niya, mga kapatid, pinapatay niya, and then nagbinibuild niya ang labas noon, mga kapatid, ng parang Israel din, no? Yung hindi siya yung nagkaiba, mga kapatid, no? Hindi niya iniba niyang mga nangyayari, mga kapatid. Then maisip ko, mga kapatid, no? Ano na kaya yung mga tao sa ngayon, mga kapatid, na kinakalaban nila si Israel, mga kapatid? No? Tawag natin doon anti-Semitic people, no? Na kinakalaban nila si Israel. So, ano na ang kanilang choice? Outside talaga sila ng promised land, mga kapatid, no? So, hindi gaya ng, for example, no, masabi naman natin ngayon, mga kapatid, na ang Israel ay nire-reject nila muna si Yeshua. Pero alam natin yung purpose at alam natin kung sinong gumawa nun, mga kapatid. Ang gumawa nun, binigyan lang muna sila ng tapping ng kanilang mga mata ng Diyos, mga kapatid. But in a perfect time, they will be believing in Yeshua, mga kapatid. Pero how about those people surrounding their islands, mga kapatid, or their place, and then surrounding all of the countries in the world that hate Israel, mga kapatid? Ano na kaya sa kanila, mga kapatid? They are basically outside of the promised land. Because nga, itong si Ruben ay pinili lang niya sa labas. Hindi naman niya kinukontra yung mga nasa loob, mga kapatid. Pero ano pong nangyari, mga kapatid? How much more with those people na araw-araw inuulanan ng target ang Israel, mga kapatid, para mawala ang Israel sa mapa, mga kapatid, no? So, dito pa lang, mga kapatid, makikita natin na kailangan nating gampanan, no, kung ano yung tungkulin natin, mga kapatid. So ano pong gampanan natin, mga kapatid? So very clear kanina, mga kapatid, that we have two things to do it: fear God and then obey His commandments, mga kapatid. So we are in a journey of our life, mga kapatid. We have a choice. We have a choice whether we go to the promised land
or we will not go to the promised land for whatever reasons na mangyayari sa atin mga kapatid, kung ano yung pina-prioritize mga kapatid. So ang ating makikita dito mga kapatid sa mga kapatid na looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ganun. Alam ko mga kapatid, hindi madali kasi nga ang hirap na ngayon ng buhay, no? Ang hirap ngayon ng mga kahit economically, socially mga kapatid, no? Hinaharangan ka para in some sort susunod sa Panginoon mga kapatid. But we keep on walking with our faith mga kapatid, with the promise of God. Sabi nga ng Bible mga kapatid, kung atin lang daw maisip kung ano ang ating dadatnan balang araw sa pagsunod sa Panginoon mga kapatid, wala lang sa kumingking yung ating mga naranasan ngayon mga kapatid. So let's keep on moving forward mga kapatid. That's the message of the Torah for today mga kapatid. Then I may ask, what happened sa mga kapatid, sa mga kapatid, kina Ruben at saka ni Gad? So sila po mga kapatid ay nawala lang, na-vanish sila mga kapatid. Imagine yun, si Ruben, siya yung pinakapanganay to start with. Pero yung role niya bilang panganay mga kapatid ay nawala. And until now mga kapatid, di ba sa Israel, the well-known Israel now is 2.5. No? 2.5 nang din na naiwan dyan sa Israel mga kapatid. Probably the Judah, the Ephraim, at saka konting-konting Benjamin mga kapatid dyan sa Israel ngayon. Everything is vanished into the land because mga kapatid of choices that we are making mga kapatid. So yun po yung ating makukuha dito sa ating parasya mga kapatid. Amen? So I will greet you. Shabbat Shalom mga kapatid, but I will be continuing with the Haftarah and the Berit mga kapatid. Amen? Amen. Sige. So, tayo mga kapatid ha? Akin muna uling i-set up, then mag-hold on lang kayo dyan sa ating mga katanungan, kung ating pong masasagot yung mga katanungan nyo mga kapatid. Sige, titingnan natin mga kapatid. Haftarah tayo mga kapatid. So, akin pong muna. Haftarah tayo. They are very related mga kapatid. So, okay tayo. Hindi ko ya. Yes, yes. Okay, sige. Pupunta tayo sa ating Haftarah today. Ay galing sa Joshua. Kung may Bible kayo dyan mga kapatid, pwede nyong i-scan or masundan doon. Joshua chapter 22 verses 7 to 9. Sige, let's pray mga kapatid. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bakar ben viim tuvim, peradza vederihim hani emeret biemet, baruch ata Adonai haboker batora of Moshe, abdu of Yisrael abo oven vi heemet batsedek. Praise to you, Adonai, our God, sovereign of the universe, who have chosen faithful prophets to speak words of truth.
Praise to you, Adonai, for the revelation of the Torah, for your servant Moses, and for the people Israel, for the prophets of truth and righteousness, mga kapatid. So, thank you, Lord. So, let's go into the Joshua chapter 22, mga kapatid. No? So, ito related sa ating Torah, mga kapatid. I will read beginning with verse 7, mga kapatid. To the one half of the tribe of Manasseh, Moses had given inheritance in Bashan, but to the other half, Yeshua gave one among their kinsmen in the west side of Jordan. When Yehoshua sent them away to their tents, he blessed them, saying, "Return with great riches to your tents, with very much livestock, with silver, gold, bronze, iron, and with great quantities of clothing. Share the spoil of your enemies with your kinsmen." So the descendants of Reuben, the descendants of Gad, and the half-tribe of Manasseh returned. They left the people of Israel in Shiloh in the land of Canaan to go to the land of Gilead, to the land who were to possess, to which they already did possess, according to the order of Adonai through Moshe, mga kapatid. So ito po yun, mga kapatid. So very related na pina-return na ni dito, mga kapatid, ni Joshua ang 2.5, no? Then binibless niya, mga kapatid, no? Ang ano pong blessing niya? With riches in your tents. Okay? So meaning, mga kapatid, nung nabasa ko siya, mga kapatid, align din yung prayer ni Yehoshua, ni Joshua, matid, on the spirit of these people, mga kapatid, no? Kasi ang kanilang mga puso ay riches, gold, bronze, mga kapatid. Pero dito, mga kapatid, I can say na dapat ihiwalay natin si Manasseh. Kasi si Manasseh hindi naman niya nire-request eh. Sila lang ay pinapadala lang ni Moshe, mga kapatid, doon sa labas for their inheritance, mga kapatid. Ano pong nangyari, mga kapatid, no? Kung ating basahin ang Joshua chapter 22, yung pinaka-first verse, mga kapatid, ito po yung nangyari. Sige, titingnan natin kasi we are dealing with 7 to 9. Verse 7 to 9 lang. So puntahan natin si 1 to 6. Ano ba ang nangyari? Sige, aking basahin, mga kapatid. Then Yehoshua called the Reubeni, the Gadi, and the half-tribe of Manasseh, and said to them, "You have done everything Moses, the servant of Adonai, ordered you to do, and heeded what I said in all the orders I give you. All this time you have not abandoned your kinsman, but you have obeyed your commission as Adonai your God ordered. Now Adonai your God has given rest to your kinsman, and he told them he would. So you too return to your tents in the land in which your possession with Moshe the servants of Adonai gave you beyond the Jordan. Only take care and obey the mitzvah and the Torah which Moses servant of Adonai gave you. To love Adonai your God, follow all his ways, observe his mitzvot, cling to him, and serve him with all of your heart." So, yan po yung reminder lang po ni Yehoshua, mga kapatid, ni Joshua, na pag nandun na kayo, obey pa rin yung mitzvah, ang Torah ni Moses, no? Then, love Adonai also and observe the mitzvot, no? And serve him with all of your heart and being. So, yun po yung reminder ni Joshua. Well, sila, mga kapatid, ay may leadership si Joshua, mga kapatid, dito, pero ang kanyang message pa rin ay first and foremost all about the spiritual aspect of these 2.5 tribes, mga kapatid, no? So then nagsabi siya na pinag-pray niya na i-bless kayo with all of your tents, ganun yung sa ating haptara ngayon, mga kapatid. After that, mga kapatid, anong nangyari? No, kung basahin uli natin sa Joshua 22, mga kapatid, pagka-uwi nila, mga kapatid, sa verse 10 kasi, mga kapatid, they build an altar on the side of Israel. Yun yung nila, mga kapatid. So parang pagbabasahin mo, mga kapatid, parang
nang aagaw uli sila ng lupa nung nasa Israel, mga kapatid, kasi they build a garden on the site that belongs to the people of Israel. Meaning, di ba, mayroon tayong mga kapatid, 9.5 tribes na nasa promised land sa Israel, then sila 2.5 nandun sa labas. Pero nung pagbalik nila, mga kapatid, ginamit nila yung lugar ng kaya nagalit yung mga Israel, mga kapatid. Ito na yon, no? Ano ang aksyon ng Israel, mga kapatid? Sabi sa 12, Shiloh to wage war against them. Naggalit yung mga taga-Israel na nasa loob, mga kapatid, na makipag-war na sila doon, mga kapatid. Kaya ano pong nangyayari, mga kapatid? Through Pinchas, so remember si Pinchas, no, isa sa mga matatapang na anak ni Eleazar, mga kapatid, ay siya yung nagpulong ng kanyang mga kababayan, mga kapatid, sa loob. At sila ang pumunta doon sa labas ng mga kapatid, doon sa Jordan. At nakipagpulong sila, bakit nyo ginawa yan? Bakit nyo ginagawa na hindi ba natin alam na ito din man maramdaman ko rin, mga kapatid, na parang wrong din yung approach ni Pinchas, no? Sa 15, kung basahin ko, mga kapatid, they come to the descendants of Reuben, the descendants of Gad, and half of Manasseh. So pumunta sila doon, mga kapatid, sa land of Gilead, and spoke with them and said, here is what the whole community of Adonai is saying. What is this treachery that you have committed against God of Israel, turning away today from following Adonai, in that you build yourself an altar, thus revealing today against Adonai? As the guilt we incurred in Peor, not enough for us, we haven't cleansed ourselves from all of this day, even though the plague come on the community of Adonai. So ang approach agad ni Pinchas, mga kapatid, is, kayo ba ay nag-alay na naman ng Diyos-Diyosa na parang ganun, mga kapatid, ganyan-ganyan, no? Sabi niya, don't you committed na yung treachery or yung pagpili ng ibang Diyos kaysa kay ni Adonai, mga kapatid? At saka sabi niya, hindi ba kayo na nangyari na sa Peor, mga kapatid, na tayo ay sinisidus ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, at maraming namatay sa atin? Yun naman yung approach agad. Then nagpaliwanag itong si mga kapatid, no? Sabi noon, but don't rebel against Adonai and don't rebel against us by building yourself an altar other than the altar of Adonai our God. So ganun sila ka-zealous, mga kapatid. No, talagang hindi gaya tayo ngayon, mga kapatid, na hindi tayo zealous, no? Hindi nga tayo nagsasalita eh. Kasi babatuhin tayo ng mga tao na ang Sabat pala ay dapat Sabat ka mag-worship. At sabi yun, paggaganyan, mga kapatid, parang mind your own business na lang tayo ngayon, mga kapatid, na pansin natin, mga kapatid. So we have to share it in a decent way, no? There's still a way. There's still a way. Let's not give up, mga kapatid, no? Ito naman ang sabi ng mga 2.5 tribe, mga kapatid. We haven't built, sa 23, we haven't built an altar in order to turn away from following Adonai or to offer on it burnt offering, grain offering, and sacrifices, mga kapatid. So ang ibig na sabihin nun, mga kapatid, hindi kami ng Diyos-Diyosan, ng ganyan. Kung hindi, nag-alay kami sa Panginoon. Then nasatisfy doon, mga kapatid. Ano po ang masasabi natin dito, mga kapatid, no? Napansin niyo, mga kapatid, because of the action of Reuben and Gad, mga kapatid, mayroon na agad friction among Israel community, mga kapatid, no? Mayroon talagang, kung sa loob ka or sa labas ka, mga kapatid, mayroon agad friction, no? So ngayon, ni-research natin, mga kapatid, ano ang nangyayari sa 2.5 tribe na nasa labas, no? Sa 2 Kings 10:32-33, mga kapatid, ito yung nakalagay doon, mga kapatid. In those days, the Lord began to cut off parts of Israel, and Hazael conquered them in all the territory of Israel, from Jordan eastward, all the land of Gilead, Gad, Reuben, and Manasseh, from Arior, which is the river of Arnon, including Gilead and Bashnan, mga kapatid.
So dito, ang message natin dito mga kapatid, kung hindi ka talaga nasa loob ng confinement ng Diyos mga kapatid, the devil will go to you. Meaning Hazael, di ba? Hazael conquered them all. So meaning mga kapatid, si Hazael mga kapatid, it's more on the demonic area mga kapatid. Madali kang mapapasukan ng demonic mga kapatid at mawawala ka sa Panginoon. Kaya lesson learned natin mga kapatid is kung mayroon tayong mga problema, kung mayroon tayong mga pagsubok mga kapatid, huwag na natin dagdagan ng iba pang problema mga kapatid. Anong gagawin natin? Let's go into the throne of God mga kapatid, and then we will ask for help only from God mga kapatid, no? Then, ano pang nangyari mga kapatid sa ating anong nangyari sa 2.5? Sa 1 Chronicles chapter 5, 25 to 26, ito naman yung sinabi mga kapatid. And they were unfaithful to the God of their fathers, and they played harlot after the gods of the peoples of the land, whom God destroyed before them. So the God of Israel stirred up the spirit of Pul, king of Assyria, that is Tiglath-Pileser, king of Assyria. He carried the Reubenites, the Gadites, and half of Manasseh into captivity. He took them to Hala, Habor, Hara, and the river of Gozan to this day, mga kapatid. So anong mangyayari sa atin mga kapatid? Kung nakatira tayo outside of the will of ng Diyos mga kapatid, ma-influensyahan tayo mga kapatid. No? I could just imagine mga kapatid, long ago, well, hindi ko alam yung progression ng ating faith mga kapatid bilang before the Spaniards came. So, well, sabi nila na mayroon din silang mga anito-anito, di ba, yung sa ating history mga kapatid. Pero, hindi rin natin alam na pupuntahan din tayo ng Israel. Hindi natin alam mga kapatid. Pero ang pumunta sa atin mga kapatid ay itong mga kapatid, no, nagdadala ng ganitong klaseng dominant players dito sa faith ng mga Pilipino mga kapatid. At sumunod ang mga Pilipino. Well, sa history natin mga kapatid, sumunod ang mga Pilipino, karamihan sa kanila out of fear. Out of fear talaga mga kapatid. Nakikita natin yan sa history natin, di ba? And then, ano pong nangyari mga kapatid? Until we will be carried away to their ways mga kapatid na hindi makabiblia. Thank you na lang no na binigyan tayo ng pagkakataon mga kapatid. And we have to share it to them mga kapatid, no? Na iba yun so that they will not be carried away in their wiles mga kapatid, no? Okay, sabi dito mga kapatid, yung iba ng theologians ay yung mga itong 2.5 daw mga kapatid, they are diluted to non-Jew through marriage, di ba? Siyempre, nasa labas ka. So therefore, madali kang ma-open mga kapatid. So may mga karamihan sa kanila open marriage mga kapatid. So in Luke 8:26 to 39 mga kapatid, merong tao na Gerasenes mga kapatid or Gadarene. When Jesus cast out demons from a man dwelling among the tombs and put them to 2,000 pigs. Remember yung story ng 2,000 pigs mga kapatid. The people of that town requested that Jesus leaves the town. In this chapter, these people live on the other side of the lake, a supposition that could be part of Reubenites and God's descendants. Pero ni-refuse ni Yeshua mga kapatid na ayaw ko dito titira. So this refusal of Yeshua is a continuation of their refusal of God's promise to them. Even nung place na may 2,000 pigs po mga kapatid. So again, ang ating haptara mga kapatid is still very meaty with regards to the connection of our Torah mga kapatid. No? All because of the half of 2.5 tribes of Israel going into the promised land mga kapatid. So
Yun lang po mga kapatid. Sana may question kayo later on at ako'y magpapatuloy papuntang Berit mga kapatid. Let's go into the connectivity or connection between the three mga kapatid. Let's see if the mga kapatid our Torah mga kapatid will then be Berit mga kapatid will so ang ating mga kapatid, ang ating Berit mga kapatid is from Hebrews chapter 10 verse 26 to 31 mga kapatid, no? So akin pong basahin. For if we deliberately continue to sin against receiving the knowledge of truth, there is no longer remains a sacrifice for sin, but only the terrifying prospect of judgment, of raging fire that comes will consume the enemies. Someone who disregards the Torah of Moshe is to be put to death without mercy on the word of 2 or 3 witnesses. This how much worse will the punishment deserved by someone who has trampled underfoot the Son of God, who has treated as something common the blood of the covenant, which made him holy, and who has insulted the Spirit giver, the God's grace. For the one who know that the one who said, vengeance is my responsibility, I will repay, and then said, Adonai will judge His people, mga kapatid. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng Ruach HaKodesh, Panginoon, upang pong mapahayag ang katotohanan na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na amin pong maintindihan itong salitang ito, O God. Hallelujah. Amen. So, ito, mga kapatid, no, sa Hebrews 10:26 to 31, wala namang wala namang God, wala namang Reuben, wala namang ganon, no? So yung sa ating Torah very clear na mayroong connection talaga mga kapatid, but there is the best connection of this mga kapatid. Sabi nga dito mga kapatid na 'di ba ang trabaho natin mga kapatid is to fear God and obey His commandments mga kapatid. So yung nangyari sa 2.5 tribe mga kapatid or sa 2 tribes ay hindi sila nag-fear, no? Hindi sila natakot sa utos ng Panginoon. Hindi din sila sumusunod, mga kapatid, sa utos ng Panginoon, mga kapatid. That's why dito, mga kapatid, this is all about the blood of Yeshua. Itong sa ating Hebrews, mga kapatid, chapter 10. The blood of the covenant. Again, there is a covenant between us and God, and that is the blood that shed on Calvary, mga kapatid, no? As well as, di ba, klaro naman sa atin mga kapatid that if you will insult the Holy Ghost, wala nang kapatawaran dun sa kasalanan na yun, mga kapatid, no? So, among all these things na ating ginagawa, mga kapatid, kung hindi tayo maniniwala, mga kapatid, sa utos ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, mga kapatid, we will be then may destruction na darating sa atin, mga kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, mga kapatid, vengeance is my responsibility and I will repay and I will judge my people. So, dito pa lang, mga kapatid, kung ano yung action natin ngayon, just like what Gad and Reuben's tribes, mga kapatid, na ginawa nila na hindi sila sumunod sa Panginoon, nawala sila. No, na-destroy sila by outside. Kaya mga kapatid, before, mga kapatid, maisip man natin, mga kapatid, na we don't have connection with Israel because it's the church whom God will rescue and come, diba? Palaging sinasabi ng mga Kristiyano, mga kapatid, na
No need for Israel, no? Because church naman ang pupuntahan ng Diyos, mga kapatid. Literally, that's wrong. That's really wrong. Literally, mga kapatid, saan po pupunta ang Diyos sa kanyang pagbabalik? Saan po siya magpapakita, mga kapatid? In the Mount of Olives, as the Bible says, mga kapatid. Hindi po kung saan-saang lugar na may church. Hindi po ganon. So, ating pong maintindihan na lahat ng ating mga dispositions, mga kapatid, ay nasa salita po ng Panginoon. So, ano pong nangyayari, mga kapatid, sa atin? Number one, ang talagang message ng 26, itong verse na to, mga kapatid, is the danger of a willful rejection of Yeshua's perfect sacrifice for us. So yung pag-shed niya ng blood sa Calvary, mga kapatid, that's the last and perfect sacrifice para sa atin, mga kapatid, sa ating salvation, mga kapatid. And if there is a willful rejection, just like the Reuben and Gad, mga kapatid, sa kanyang buhay, that is dangerous, mga kapatid. So, kung ang iba, mga kapatid, no, if Yeshua's sacrifice for sin is rejected, then there will remains no other sacrifice that can be cleansed. I could just imagine, mga kapatid, ako naman to, mga kapatid, yung naranasan ko talaga to, mga kapatid. When I was still a Catholic, mga kapatid, sinasabi nila na magpamisa ka, may bayad ng ganito para maano yung sin. No. And we believe at the time. Pero may sacrifice na si Yeshua na walang bayad, mga kapatid. Wala ka ng maniniwala ka lang sa na si Yeshua ay nung hindi ka pa nagkasala even ay nag-shed na ng gamot para sa ating kasalanan, mga kapatid. At ano po, mga kapatid, ang niya, mga kapatid, kung hindi tayo susunod, mga kapatid, just like daw the Torah, mga kapatid. Ano pong punishment, mga kapatid, sa Torah? Put to death on the word of 2 or 3 witnesses, mga kapatid. But ano pong mangyari pag hindi tayo naniniwala doon sa salita ng Diyos, doon sa blood covenant ng Panginoon, mga kapatid? Worse than that. Because vengeance is with the Lord, mga kapatid. So worse than that, mga kapatid, the punishment of na nakarating, mga kapatid, no? So kung ating nahawakan na yung pananampalataya na ang blood ni Yeshua will save us, mga kapatid, forever, mga kapatid, doon lang tayo. Huwag na tayong gumawa ng ating kalakasan, mga kapatid, no? Na you will conquer the world just to save your soul, mga kapatid. No, it was already done by Yeshua. Just like what happened to Gad and Reuben, mga kapatid, they will conquer the business world. They want to be rich, to be known, mga kapatid, so that it might probably, because of their wealth and because of their position and because of their popularity, mga kapatid, they will capture their soul. No. The only element that can capture our soul, mga kapatid, is the blood of Yeshua that shed on Calvary, mga kapatid. So, another issue dito, mga kapatid, is the insulted the Spirit of grace, mga kapatid. Diba sa John, mga kapatid? We offend the Holy Spirit whose purpose is to present Yeshua and His work. No? So, that's the message here, mga kapatid. Bakit nandito to si Holy Ghost, mga kapatid? Kasi nga, mga kapatid, siya yung, sabi ng Panginoon, I will give you my Spirit that can comfort you and guide you, mga kapatid. No? Before siya umalis, mga kapatid. So, siya po ay nagre-represent, mga kapatid, ni Yeshua, mga kapatid, through the Holy Ghost, through the Spirit, mga kapatid. And if you will not follow the Holy Spirit's fill in our lives, mga kapatid, it is somewhat a rejection, just what happened to God and Reuben, mga kapatid, that they rejected the offer. Sometimes we all
rejected the offer, mga kapatid, no? So hindi tayo conscious that there is that Holy Spirit that guides in us in every action, mga kapatid. So yun po ang message, mga kapatid. Rejection of Yeshua and rejection of the Holy Ghost in the Berit, mga kapatid, dito sa Hebrews chapter 10. Just like rejection of the promised land on the part of Reuben as well as on the part of God, mga kapatid. So yun po yung interconnection nilang tatlo, mga kapatid, sa atin pong Torah, sa atin pong Haftarah, at sa atin pong Berit, mga kapatid. So with that, salamat po sa Panginoon, mga kapatid. At tayo po, mga kapatid, ay magkakaroon ng prayer, mga kapatid, for Kuya Sam na nandun ngayon sa hospital, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating mga buhay, ating pong isipin, mga kapatid, that the very purpose of our life is to glorify God. At alam ko po, mga kapatid, na mag-glorify po ang Diyos sa buhay ni Kuya Sam, mga kapatid. Even myself was inspired by the action of Kuya Sam, mga kapatid. So, how much more ang Diyos na nakakaalam sa puso ng bawat tao, mga kapatid. Hallelujah. Let's all bow down, mga kapatid, and pray. Lord, marami pong salamat, O God, na ikaw po ang Diyos na aming pong pupuntahan, Panginoon, na pinupuntahan po sa aming mga problema, Panginoon. Hallelujah. Amin pong tinataas ngayon, Panginoon, si Kuya Sam Panim, Panginoon, si Samuel Panim, Panginoon, na nandun po sa hospital, mga Panginoon. Lord, amin pong hinihingi ang iyong pong guidance sa mga tao, O God, na nag-asikaso ni Kuya Sam, maging kanyang pamilya, Panginoon. Hallelujah. Na sila po, Panginoon, ay nanghingi ng tulong, Panginoon, hallelujah, sa iyo, O God, hallelujah. Kami po, Panginoon, sa community po namin, O God, amin pong hinihingi ang kagalingan ni Kuya Sam. Provide all his needs, Lord. Provide all his needs, O God, according to your riches, O God. Lord, hallelujah. May you be glorified, Panginoon, just like the people before in the time of Lazarus, Panginoon. Hallelujah. Amin pong hinihingi, O Lord, by the power of your blood and the power of your Holy Ghost, O God. Salamat, O God. Yan mo po, Panginoon, na kagalingan si Kuya Sam, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, by your touch. Puin mo ang katawan niya, Panginoon, upang maggagaling, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Dakila ka, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. At hinihingi po namin ito, Panginoon, sa iyo pong pangalang si Yeshua HaMashiach. Amen, Lord. Salamat. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung meron po kayong tanong sa atin pong sa atin